ang smart ng style niya eh. Ina-explain niya sa amin yung parang overview. Sabi niya, hindi naman ito para sa lahat. But I'm just giving you an idea on how iba yung model niya pagdating sa Bitcoin. Which is very, very interesting. Kasi, di ba nga, Bitcoin, ano yan, tawag nito, not a real asset. Kagaya din ng mga stocks, hindi naman yan real asset, it's all made up. Tama ba? Made up lahat yan eh. So shares, Bitcoin, security bonds, yan yung mga kalimitang business models eh, or investment models, not real asset. Ang ginawa niya sa kanyang model, itong una niyang acquisition na ginamitan niya ng Bitcoin, yun yung nasa Florida. It is where yung parang new development dito na naandun yung Tesla and yung iba't ibang klaseng mga bagong Ilang unit pa naman? That one is, hindi ako nagkakamali, that one is 300 plus units. Ang gandang complex nun eh. Nandun na yun nasa kanyang website na yun. Cardone Capital. So ang ginawa niya dun sa asset na yon, nagbigay siya ng 160 pieces of Bitcoin as part of the payment. Ganun ang style niya. So meron siyang money component, meron siyang yung Bitcoin component dun sa asset. Now, pag nagkaroon ng, makikita niyo yun dun sa sa ginawa niyang draft. Dun sa How much yun natin, Ben? Magkano pag-invest sa Bitcoin? 160 units of Bitcoin times 76,000, so 77,000 pa lang during that time. So, 12 million worth of Bitcoin. And For someone to invest 12 million? 346 units, Miami River. Kita niya? So, that's 346 units in Miami, Florida, combined with Bitcoin. Ang alam ko sa deal na to is 92 million. So, 92 million siya. Yung 160 units of Bitcoin, or 160 pieces of Bitcoin is 12 million. Kaya yung pinaka-cash component dito na investment, 80 million. Okay. So, ganun ang structure niya. Merong Bitcoin, merong real estate. Okay? Naka-built in yung Bitcoin value sa asset. Kaya sabi niya, kahit ang Bitcoin ay volatile, which not real, hindi real asset, kagaya ng shares or private shares or kagaya ng mga security bonds. So, in-explain niya there. Sabi niya, ang asset, tumataas, but not as fast as the Bitcoin. Kita mo? Anong year ngayon? 2025, 2026, 2027. Kasi ngayon, 3 months pa lang na-acquire tong asset na to eh. 3 months pa lang to na-acquire. Yung value ng Bitcoin nila, tumaas na ng 30%. 3 months pa lang. Wow. Pero alam ko, Ate Mel, Right? nung nakita ko yung video niya dyan, hindi ka rin basta-basta pwede mag-invest eh. No? Kailangan meron ka atang titignan pa yung assets mo. Oo. Kailangan sophisticated investor kasi ang investor dito. Accredited investor kung tawagin, kailangan meron kang over $1 million net worth bago ka ma-considered as accredited investor. Ganun kasi ang category sa US. And then as Canadians, kailangan natin magkaroon ng LLC para makapasok tayo doon. But there are some ways. Kanina yun na pinag-uusapan namin nila, Uncle. But anyways, nakakatuwa. So ayan, ganun ang ganun ang point of view niya. The only thing dito, Jason, ito yung isa sa sabi nga, binigyan lang niya kami ng overview kanina, which ito gusto ko rin i-share sa inyo. Para at least, alam mo yon, conservative man tayo sa Bitcoin, hindi tayo bulag na masasabi. Okay? So, ang point na dito is, kung ang mga kasama niyang investors dito sa deal na to, instead na ang kanilang cash distribution ay matatanggap nila cash flow, hindi sila magkakaroon ng cash flow. Lahat ng cash flow nila, i-reinvest nila sa Bitcoin. Nagigets nyo? Ganon. And then, at the end of a cycle, may sinasabi siyang cycle na, let's say daw 3-year cycle or 4-year cycle, di ba tumataas ang value ng Bitcoin way more than, based on the graph, way more than the value of the asset. Magbaborrow siya against the Bitcoin at i-distribute niya yon sa kanyang mga investors. So, what is the beauty of not pulling your money out of the deal, but instead, or selling the Bitcoin, but instead borrowing against the Bitcoin?
Pag ganun ang ginawa mo, pag binenta mo si Bitcoin mo, ano mangyayari? Taxable yon, correct? Alam mo naman, ayaw niya magbayad sa RIS, di ba? Ayaw niya na nagbabayad ng tax. So instead na ibenta niya, he will borrow against the Bitcoin para mabayaran, makapag-distribute siya sa kanyang mga investors. Ang smart, di ba? Non-taxable event. Ganun siya ka-wise. Just one of the insights na, kasi nga, pinag-usapan namin ni Jason kanina, yun, di ba Jason? Yung tipong kagaya nung kaibigan ni Jason, nag-invest, tapos kumita naman, pero ang ginawa, kabili siya ng sasakyan, ganyan, maganda naman, kumita. Pero yung ibang hindi nila pinull out yung funds nila sa Bitcoin. Nag-million na. Yung kanyang kaibigan is magkano, Jason? 70? Yung kaibigan ko, well, I think in a couple of months, naka 70,000 siya. Yeah. So he withdraw it, but he still keep Bitcoins pa rin. They're still existing. Oo. Parang ano na siya, feeling niya that time, he already gained. So, yung initial investment niya, kung whatever happens, hindi na masakit. If ever naman mag-crash or, diba? But then, bumalik siya doon sa idea na sayang sana hindi ko na pala pinull out yung ibang yung investment ko. Kasi nga, nagdire-diretso naman siya. Oo. May question ako doon. Ano kaya yun? Binenta niya o nag-borrow lang siya against it? I have no idea kung ano ginawa niya. Yeah. Kasi kung ibinenta on, that's a taxable event. Yeah. Kasi sabi ko, nakakakiliti yung information na yun, di ba? Parang something new, pero dahil sabi nga ni Uncle dito, the worst case scenario here is, nag-collapse si Bitcoin na wala siya after ilang years, right? But because of what he will gonna do over a period of time, like borrowing against the Bitcoin, and distributing it to the investors, sabi niya, win-win ka pa rin. Kasi andun pa rin yung asset. Nagigets niya? Mm-hmm. Kasi naka-back up yung asset, which appreciates. Yun yung blue line. So yung blue line na yan, yun yung asset appreciation. Binili mo ng 107 million, pero after 5 years, 146 million na siya, di ba? So ganun mag-appreciate ang real estate. Steady pero hindi ganun kabilis pero steady siya. Ang Bitcoin, kita mo kung gaano siya mag-perform. Lalo na ngayon that ito na yung pinag-uusapang currency of the future. So kaya siya, a lot of mga nasa business, nasa investments, pinag-uusapan talaga to. Kaya senior niya yun kanina. Parang mag-focus kami sa discussion ng Bitcoin, but to just let us know how is he doing with Bitcoin. Kasi 3 months pa lang. It's only 3 months na meron siyang ganyang portfolio. Diba? Nagkaroon ka ng idea, Brian? Oops. Yeah. Nga po, yeah. At saka tinitingnan ko rin kasi yun nung time na nag-attend pa ako sa niya. Yun yung dinidiscuss niya. Hindi pa nila na-purchase. Pa-purchase pa lang nila yan. Mm-hmm. I think sa interactive, di ba? Kasi kahit nung last year, dinidiscuss niya yan eh. Yeah. Yeah. Kahit nung last year, nabanggit niya yan na he is... Kaya nalaman ko rin na mayroon specific yun nga net worth na kailangan. 1 million nga tamang. Yeah. Requirements niyan sa lahat ng kanya mga investors dito sa Cardone Capital na before they can parang accept whatever investments you wanna make sa Cardone Capital, kailangan meron kang ganong net worth. It's either you're making that much of money every year or meron kang asset or portfolio na worth $1 million bago sila mag-accept ng mga investors. Kaya iba dyan sa atin, diba? Kaya nung time nga na sinishare ko, kanina sinishare ko kasi yung experience natin dyan sa acquisition ng Jefferson. Tuwan-tuwa sila kasi nga parang as a beginner, nagawa ka agad natin yung ganong klaseng transition, like from less than a year na tinuturuan tayo na nagawa ka agad natin ng mabilis. So kakatuwa. So yeah, hanggang bukas may mga discussions pa dito. Ang mga discussions ng deals dito kagaya sa Texas, majority Texas ang nag-present kanina, tsaka Florida. Kasi ito yung dalawang states dito sa US na ang tawag nito, napaka-fair sa rental pagdating sa standards, regulations.
Hindi kagaya ng ibang states na ang favor laging sa tenants. So dito merong say ang mga owners ng property. Yun ang malaking kaibahan ng Texas. Actually, Texas, Arizona, and Florida. These 3 states. Pero Ate Mel, may sinabi kayong deals. Kamusta po yung yung sa Edmonton po ba yun? Yung sa Edmonton deal, kailangan pampuntahan. Pupuntahan. Kailangan natin pupuntahan. Oo, yan. Kailangan puntahan. Tama ka? Drive-in lang natin. Sino ba gusto sumama dyan? Tayo ngayon magpunta doon. Biglang ganun no? Kasi gusto ko makita yung property. Mas gusto ko kasi siya kaysa dun sa 24 Ilang unit po yun? 132. Kayo pa rin po yung nakita natin noon. Kasi tagal ko na rin. 132. Kasi bumalik siya sa market. Alam mo, nakakatuwa yan. Okay. Dalawa kasi ang LoopNet na ina-access ko. Isa yung sa Landmail, na yun yung aking account. Yung isa is the other account. Yung isang account, US account. Yung isang account, Canadian account, no? And then pareho nagbibigay sa akin ng feeds. Sabi ko, Papa, yung nasa Edmonton, 30 million na lang. Yeah, sabi ko, 30 million na lang. Sabi ko, really? Talagang 30 million na lang? So, and then another... From ano po ba yan? Huh? From anong price ba siya noon? It's 42 million. 42. Okay. 42 million. So, another... Are they still testing the waters? Parang ganun po. Oo, alayo naman ang presyo nito. Bakit biglang bumaba? So, search ako ulit. Tiningnan ko kasi yung original portfolio niya, wala siyang price. Wala siyang price. So, nung tiningnan ko yung portfolio niya, sabi ko, eto na naman yung another email. So, 2 emails yung na-receive ko. Parehong yun yung deal. Sabi ko, bakit 42 na naman? Yung pala, naka-USD. US dollar yung 30 million. Makes sense. Tapos 42 million yung Canadian. I was like, oh my goodness, yun pala yung ibig sabihin. Akala ko nagkaroon na kagad siya ng discount. Ang laki naman ng discount. So, price reduction, di ba? But anyways, ang isa sa kulang pang gawin diyan sa Edmonton deal is visiting the property. Kasi gusto ko na yung location eh. Wala na akong problema dun sa location. Yung property na lang. At saka yung 67% occupancy niya. So, yun yung kailangang and kanina kausap ko yung mga gumagawa ng ganitong klaseng deals dito sa US kasi ang mga deals nila yung mga binibili nila sa binibili nila sa mga builders kasi ang business model lang ng builders itatayo yung building and then magpo-proceed na sa next ibebenta po-proceed na sa next ganun ang so talagang ang mga vacancy nila is kalahati, 'di ba? Wala pang laman, something like that. So, nung tinanong ko sila how they do it, ang sabi nila, may ibang underwriting ang bangko pagdating sa ganyan. Kasi di ba, hindi siya papasa doon sa price natin pag ginamit natin yung underwriting calculator ni Uncle. Dahil pagdating sa vacancy, biglang bagsak ang presyo niyan, di ba? So, it will not gonna be appropriate. Yun pala yung mga limitations ng underwriting calculator natin. Dahil pagdating sa vacancy at nilagay mo 67%, baka ang presyo na lang ng 40 million ay baka talagang 30 million. Di ba? Kasi kakalahati ang may occupancy. More than half naman ang occupants. But sabi niya, may mga ibang calculations ang bangko pagdating sa ganong klaseng properties. So that's something I will need to ask the bank. Kung sakasakaling itutuloy yung deal. Kasi iba ang calculations nila dyan at iba yung required na down payment pagdating sa ganyan. So we'll see. Kasi sabi ko nga doon sa kay coach, andito din yung coach, yung kasama namin na si Maricela at saka yung mag-asawa. Meron din sila kasing ganitong deal, 2 years pa lang yung property tapos na-acquired na nila. Sabi niya, it's not necessary na dahil less than parang less than 70% ikaw na yung magbibigay ng napakalaking down payment. Not at all times hinihingi ng ganun ng bangko. So may mga iba't ibang considerations daw. It's like, that's something that I need to explore or magkaiba. Kasi tayo sa Jefferson, 100% occupancy tayo dyan di ba?
So, dito sa ganitong klaseng property na 67% ang totoong occupancy, then iba yung pag-uusap. Naalala ko ulit yung Bitcoin. Alam mo ba, nang dinidiscuss nila daw nung isang, kasi 3 properties na kasunod ang i-acquire nila na may kasamang Bitcoin ang grupo ni Grant. Nung kausap daw nila yung lender, sabi niya, never na nasabi ng lender or tinanong ng lender kung ano yung cap rate ng property. What does that mean? Ganun ka-confident ang mga lender pagdating sa magiging performance ng asset with the Bitcoin component. Diba lagi ang tanong ng mga lenders is, anong cap rate niyan? Or lagi silang nagde-determine ng cap rate ng property kasi doon nakadepende yung value. So because of the Bitcoin component, kaya sabi niya, 2 oras na tayo nag-uusap, sabi niya doon sa kausap niya sa finance. 2 oras na tayo nagkakausap bakit hindi mo tinatanong ang cap rate? Sabihin, ganun ka, tawag nito, ka-confident ang mga financial institutions ngayon at sila sa Bitcoin. Diba, no? Bang klase. Something to look at. Pero sabi nga niya, if you're gonna do it with me. Para hindi kayo magkaroon ng problema. Nakakatuwa. Sabi niya, I'm telling you, ang investment sa kanina pinag-usapan na ng Florida, dito sa Florida, iba ang mga assets dito compared sa ibang mga. Kaya dito siya nakafocus talaga. Ito yung pinadala ko sa inyo. This deal, they're like, wow, bro, that's impressive. Okay? Out of bankruptcy, paano ko ba ito mapapalakas para 17 years to build it. This is what Jeff says. I know the dude on the project. I know people that lost their money in that projct. Okay, next 240 million. So we have this 366 units. Ang ganda, no? Chicago. Boom. 380 million. NEMA, 800 units. 800 units. Some of you in the room have seen me show NEMA a year And then may kasunod pa to Parang sa Chicago. Put it under contract. Okay, this is 300. It was 440 million dollars to build it. Jeff, I'm paying 380. How you doing that? I'm doing. Nakikita niyo ba, Brian? Yes, kita po namin. Yung sa Chicago, ano po yun? Office? No. Building? Oh, rental talaga po tayo. Yeah. Oh, wow. Tower siya. Yeah, tower siya. This So deal, this they're one like, is in wow, Florida. that's impressive. Okay, out of Yeah. bankruptcy, by the way. It took him 17 years to build it. This is what Jeff says. I know the dude on the So, project. I know people that lost their money in that project. Ito Okay, kasi, ang style nitong asset na yan, so we have may this katabi niya ang Mandarin Hotel. So, katabi niya yung Mandarin Hotel. So, ang presyo ng mga condominium units na nando, or sorry, ang condominium, Mandarin Hotel, and then another condominium complex na ang presyo is 2.2 million each. Kung titingnan mo tong unit na to, ilan siya? 366. So 240 nakalagay pero 230 million na lang yan bibili ni Uncle. 366 divided 366. 628,000 lang ang bawat unit. Compared mo doon sa condominium, nakatabi nito na 2.2 million. Kaya nga sabi niya, I hold on to that asset and then once everything is, i-convert niya to ng condominium, doon pa lang, ang laki na ng kita niya. Diba? So, ito yung mga assets niya na hahaluan niya ng Bitcoin component. So, talagang nakakainganyong mag-invest dito. So, ang bottom line nito is this. Kahit naman saan kasi makakakita tayo ng deals. Diyan sa atin sa Manitoba, yung pinuntahan namin 24 units, medyo alanganin ako doon Kahit pa sabihin Nipawa is growing, alanganin ako doon. Hindi pa rin siya maiko-consider na malaking community na people will gonna stay.
majority sa kilala kong taga Nipawa, after few years of working there, they come here sa Winnipeg. Diba? Hindi sila nag-i-stay sa Nipawa. So, ang kaibahan nun, which is malaking kaibahan nun, doon sa tinitingnan nating apartment deal sa may Alberta, yung 132 units na yan, nasa central siya. Mature yung community and ang mga value ng properties doon ang mamahal kasi malapit sa University of Alberta, 'di ba? So yun yung nakikita kong malaking doon. Malaking pagkakaiba. At syempre dahil malaki din ang presyo kasi 10x ng ating investments dito sa una. Kung nag-raise tayo ng funds ng 1.5 million dito or 1.6 million, doon we're looking at what? Minimum mga 10 million or 16 million, di ba? 10x eh. kaya yun yung nakikita kong doon. Parang magiging move. So just in case mangyari yon at kakailanganin ng malalaking partners, talagang dadalhin ko siya kay Uncle. Kung kakailanganin. Noon nga nag-share kami ng idea doon sa club. Ang daming mga lumapit, parang ganon. How did you do that? Ganyan. Sabi niya, sige, we'll invest in your deal, you'll invest in our deal, we'll invest in your deal. Ganun usap. Sabi ko, nakakalula talaga mga tao dito. Parang alam mo yon. Pero sabi nga ni Uncle, komo ba't ganito kalaki yung mga tinatrato kong deal? Ang ibig sabihin nun, kaya ko nang bilhin yan. Akin lahat, meron ba akong pera dyan? I don't think so. Wala man tayong ganung kalaking pera. But, sabi niya, pwede tayong gumawa ng paraan kung gugustuhin talaga natin. Kaya nga siya, he is consistently raising some money. And ang mga portfolio nila talagang performing. So, parang sabi nga nung ating coach dito, sabi niya, your group is a little Cardone in Winnipeg. Diba? Kaya, ayun, so, basta we'll be in touch kung ano man ang magiging updates by tomorrow. I will keep on getting videos para kahit hindi namin kayo kasama dito, para makaka-sneak kayo sa mga deals. Diba? Yung kasama niyo po dun sa isa, na yung parang coach, yun po ba yung coach niyo? Yeah. Talaga. Yeah, siya talaga. Is he the one yung same na nag-enroll sa inyo or different? What do you mean nag-enroll? Kasi di ba remember nung nakwento ko sa inyo, may tumawag sa akin. May invite din ako mag-enroll. Tapos sabi niya, siya yun daw yung nag-enroll sa inyo. Tumulong mag-enroll sa inyo. Baka. Grant Cardone. Mga salesperson yun ni Grant. Kasi hindi ko naman binanggit yung pangalan niyo, Ate Mel. Pero yun, nalaman niya. Possible kasi nakikita nila yung tawag nito. Kasi atatrack nila kung saan ka galing. Meron silang, alam mo kung gaano ka-powerful yung kanilang CRM. Alam nila kung ano ka, kung nasa ang location ka, kailan ka. So, kung at some point, may mga pagkakataon na, I think isa sa nangyari dyan, remember yung ikinonect kita during the time ng interactive? Saka nag-register din ako eh. May ni-register din akong something. That's probably dun sa, meron siya sa email din lumabas. So, nag-register din ako. Pero hindi ka pa nabili ng products nila or anything or enrollment. Hindi pa. Yeah, kasi yung kanilang sales mga sales rep sila tawag nito, meron silang leads yung gine-generate ng kanilang CRM na very consistent sila nag-handle. Napakagaling ng grupo nila pagdating sa sales. And then si coach, kaya kami nag-meet up ni coach dahil nag-request ako ng very specific service na kailangan ko. Kaya instead na ipa-handle ako sa ibang hindi naman talaga gumagawa ng real estate deals, i-channel niya ako sa someone na meron ganung klaseng activities. Kaya yung mag-asawa na yon, sila yung 6 years na sila kay Grant. Nag-undergo na sila ng iba't ibang klaseng certification doon. More than 3,000 na yung units nila and counting. Meron pa sila ulit another acquisition. Pero sila naka-multiple, hindi lang sila multifamily.
Meron silang mga storage and meron din silang mga yung mobile trailers, yung mga ganun, mobile parks, ganun, and trailers. They're real people. Yun ang nakakatuwa.